Hi mga ka-farm, may magic close uli si Miss Market last Friday at lumusot na uli siya above 7,000 level. Tingnan natin kung makakayanan niya yung MA20 next week. Check na natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening. Gumawa po tayo ng video dyan. Ito yung itsura nya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. In-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano ilalagay ang mga na-screen nating stocks sa isang spreadsheet. Gainers. So guys, ito, 5 pala yung gainers natin last Friday. So, na-hit nila yung ating mga buy area. Check natin si dito. Doon, si dito, ang lakas, may paglusot. Makikita nyo si dito, nag-fail siya dito sa ating unang try. Itong unang try niya sa breakout, itong red candle to. Nag-fail siya dito, pero nung Friday, ayan, nag-breakout na siya ng tuluyan. Significant volume niya, above average. Tapos yung RSI niya, nasa 71 na. So, pasok sa criteria natin to si dito. Ang plan natin kay dito, breakout level niya is 14.20. Bibili tayo after niya mag-breakout, 14.22. TP area natin, 17.14. Parang yan na yata yung all-time high niya. Natin. So, yun na yung all-time high niya, 17.14. Malapit-lapit na yan, guys. Tingnan natin kung mangyayari pag nakuha ni dito yung all-time high niya. Possible gain natin, 19.96%. Cut loss natin, since 4% lang itong angat niya nung Friday, ang ating cut loss ay yung pag bumalik siya dun sa Darvas box natin. Pag bumaba siya, tapos bumalik sa Darvas box, yun na yung cut loss natin. So, itong cut loss na 13.78, pwede na natin ignore to. Okay, yan si dito. So, malakas to guys. Check natin si dito. Malapit-lapit na to sa ating all-time high. So, parang si bull to. LTG. So, LTG din. Pasok din. Noong Friday. Tinamaan niya yung ating buy area. So, yun. Doon siya nag-open sa buy area natin. Tapos dumiretso na siya. Pero meron siyang wick sa ilalim. So bumaba pa to ng konti. Tingnan natin yung plan natin kay LTG. Buy tayo sa 14.40. Yung breakout dun sa highest level niya yung Thursday. Tapos ang ating TP. So dito. Sa peak ng candle na to. Pakita natin yung peak ng candle na yan. Dito natin siya kinuha. Here, tumama siya dito. And dito sa taas nito. Okay. Possible gain natin dyan, 6.05. Malapit na siyang tamaan ng ating price ni LTG. Tapos ang TP, possible TP natin 15.26. Tignan natin kung lulusot siya sa 15. Tapos ito na yung ating possible TP. Kung ayaw yung mag-TP dito kasi maliit lang yung gain, pwede nyo pang padiretsuhin muna dun sa ito yung magdagdag pag nag-breakout. Tapos tignan natin kung saan yung susunod na level nya. Siguro dito na 15.77.
So, si LTG, lampas 5 yung kanyang gain nung Friday, 5%. So, adjust natin yung ating cut loss. Current level niya, 14.96. 14.96. So, 14.50. So, ito na yung ating stop. Just above our breakout level. Ito siya. Stop natin. 14.50. So guys, ito ang tinitignan natin dito kay LTG. Pag gumalaw siya, medyo mataas yung kanyang gain. So ito, yung galaw niya, ilang percent gain niya dyan. So almost 40%. Sana gawin niya din dito yan. Okay, yan si LTG. Kanyang volume last Friday, above average pa din. RSI niya sa parabolic level na. Okay, sa momentum state na to si LTG. Next natin, nagumalaw si DWC. So, si DWC naman, ang laki ng ginalaw. So, 12% siya, pero parang umawat pa yata ng 20% to. Ito yung volume niya. Natin yung ating plan kay DWC. Congrats sa mga kumita dito kay DWC. Sana nag-take profit kayo kasi gumagawa ng mga malalaking wick yung ating mga stocks ngayon. Ilang percent din yan? 8% din. Kung nakapag TP ka dyan, okay na din sana. Okay? Breakout area natin, 4.31. Buy tayo after niya mag-breakout. 4.31. TP natin, ayun, tinamaan guys. Tumama sa TP. So, kung kumuha ka ng konting gain dyan, good job. TP natin kay DWC. So, si DWC all-time high. Kaya, kinuha natin yung ating TP area sa trade plan calculator natin. Ang cut loss natin kay DWC, mabaguhin na natin tong cut loss natin. Hanap tayo ng stop kay DWC. So, current price niya, 4.5 na DWC. $4.36. Yun na yung ating stop kay DWC. Yung Friday, ang ganda pa din ng volume ni DWC. Tapos yung RSI niya sa parabolic level na. Tingnan natin kung anong magiging galaw ni DWC bukas. Next natin, si GEO. So, si GEO, tinamaan din yung ating buy area. Tingnan natin kung malakas yung galaw ni GEO. Malaking volume. So, ayan, lumabas siya dun sa ating Farm Boss swing box. Kaso nga lang, mukhang mahina yung breakout niya. Maliit yung volume. RSI niya nasa 61. Pero tingnan pa din natin. Minsan, kahit mahina yung volume, umaangat yung mga nag-breakout na stock eh. So, ito yung ating plan kay GEO. Breakout level natin is 0.4050,
Buy tayo after niya mag-breakout, 0.421. TP natin, yung taas nung ating big box. Possible TP natin is 0.50. Cut loss natin, hindi magbabago to kasi maliit lang yung tinaas ni Gio. Ang cut loss natin dito, kung babalik siya dito sa small box, or kung ma-hit niya tong 0.3850, which is our 4% cut loss. Okay guys, yan si Gio. Next natin, si Pa. Si Pa, kala ko malakas na ng Friday. Kaso biglang bumalik. So si Pa, actually ng Friday guys, nagdagdag ako dito. 2.52. Kasi nag-breakout nga siya dun sa ating Farm Boss Swing Box. So ito yung plan natin. Buy tayo after niya mag-breakout sa 2.50, ang kanyang breakout level. Buy tayo 2.51. Possible gain natin dito 27.66, kaso meron siyang gap resistance dito sa kulay yellow na to na 10% yung pwede mo maging gain kung hindi ka magbibenta. Possible TP natin 3.21, ang taas ng ating big box. Cut loss natin, hindi natin babaguhin kasi 0.80% na yung tinaas nito ni Pa. So ang ating cut loss dito, either kung bumalik siya sa loob ng swing box natin, or kung ma-hit tong 4% cut loss natin. So red candle si Pa, pero green yung meron siyang gain. Volume niya below average, tas RSI niya wala pa sa 60. Pag mga ganito guys, small allocation lang. Hintayin natin. Siguro magandang bumili after niya mag-breakout uli dito sa, so palagi siyang tumatama dito sa area na to. Kung gusto mong bumili uli dito ka sa area 2.65. Okay, yan si Pa. So yun yung gainers natin. Lahat pala ng top 5 picks natin ng Friday tumama doon sa ating buy area. Sana at magtuloy-tuloy sila lahat bukas. Ito na yung ating top 5 picks for Monday, February 8, 2021. Si Bull, Ace X, Aba, Delem, tsaka si Shell. Okay? Si Bull, momentum trade to. Ganda naman ang volume niya. Very significant yung volume ni Bull. Meron tayong plan dito kay Bull eh. So yung unang plan natin kay Bull, or hindi pala ito yung unang plan natin kay Bull kasi dito pa lang may plan na tayo dyan. Ito yung plan natin last week kay Bull. Breakout na siya dyan sa ating plan. Pero ngayon meron pa din siyang momentum. So 17% na kung nandiyan ka. Or kung nakabenta ka doon sa peak, meron kang 28%. So burahin na natin to. Ang plan naman ngayon kay Bull, malapit na siya sa kanyang all-time high. Check natin yung all-time high ni Bull. So ayun. Ito na ang all-time high ni Bull. Tingnan natin makakarating siya doon. Nawala. Wait, sige. Isin ko lang to guys ha. Ano ba yun? Tingin last. Ito yung all time high niya. $2.96. So, malapit-lapit na. Ilang percent na lang yan? 14% pa. So, ang breakout level natin kay Bull, tanggalin natin itong isa. Ito yung all-time high niya.
Ito na yung breakout level natin kay bull. Yung current price niya, 2.57. Kung nag-breakout pa siya dyan, ito tayong bumili. 2.58. Sumpay natin. Minsan, ginagawa ko dito guys, pag nag-open siya, gap siya dito sa 2.58, hinihintay kong balikan yung gap. Kung nag-gap up siya dito, hinihintay kong bumalik yung gap dito. Tapos, pagka breakout ulit dun sa aking breakout level, tsaka ako bibili. 2.85 pa din. So, hintayin nyo yung unang malakas na dip. Kung dumire-diretso siya, gap up, nagdire-diretso, wala tayong magagawa dyan. Magpupunta ka ngayon sa intraday. Or hintayin mo lang siya dito, pagka breakout niya dito sa kanyang all-time high. So, 2.96 tas sa 3, pwedeng mag-abang dyan. Tingnan natin yung possible gain natin. 2.58 yung ating buy. All-time high niya, 14% pa. Ulit nga guys, all-time high niya, 14% pa. Possible TP. $2.96. Ito yung mga medyo kampante kong tinitrade guys eh. Itong mga all-time high. So ganyan. Kunyari nag-breakout siya dito. Buy lang ako ng konti. Hindi ko nilalahat kasi malapit na sa all-time high ito. Buy ng konti, tapos tumaas, nagawa ng structure, pwedeng mag-buy uli. Kaya dito 40%, 30%, tapos 30%. Or 40%, tapos nagdediretso siya dun sa all-time high niya. Pwedeng maglagay na ako ng 60% dito sa breakout sa 3 or dun sa 2.96. Okay? So, planuhin palagi natin yung ating entries. Tsaka yung exit na din. Kung tumalbog siya dito, mag-TP ka na muna. Hintayin mo magkaroon ng structure. Kung magagawa siya ng structure, medyo mahaba, tapos na-breakout niya yung all-time high niya, mas maganda. Mas malakas yung ganun. So, ang ating cut loss kay bull. Entry natin, 2.58. Bull. Entry natin, 2.58. Cut loss natin, 2.50. So, dito, 4% cut loss. So, ayan si bull, ang lakas. Pasok sa criteria natin to guys. Parabolic yung RSI, tapos yung volume niya mataas. Okay? Next natin, si AceX. Si AceX nagpahinga ng isang araw. And then, nung Friday, ayun, bumatsyada na naman. Kaso, medyo maliit na yung gain niya ng Friday. Kaya, tingnan-tingnan din natin. So, red candle siya, pero meron siyang gain. Burahin na muna natin to guys. Lagay lang natin yung ating Darvas box. Ito yung unang ginawa natin kay AceX. So,
So, dito nakabili ko dito sa breakout. And then nakabenta din ako dyan. And then yung ating kinabukasan, dito pala ako nakabenta sa week na to. So, bili ng breakout, kinabukasan, benta na dyan sa week. Ano tayo? Sell on strength. Kasi nung Friday, ito na nga. Red candle siya pero hindi masyadong bumaba yung price niya. And then, kagandahan dito sa red candle na to, may mga nag-take profit lang dito. Pero itong red candle na to, makita nyo yung volume niya. Konti lang nagbebenta. Tingnan natin kung ano mangyayari kay ASICS sa mga susunod na araw. Breakout level natin dito sa taas ng body ng candle na to, 2.05. Bibili tayo. Buy. $20.10. So, breakout level natin, 20.05 pala. ASICS, all-time high pa din to, guys. Kaya, yung ating possible TP dito, gagawin natin 10%, kukuhain natin sa ating trade plan calculator. So, 20.10. 20.10. 19 point, ground up natin, 19.50. %4 cut loss. So, ito pala cut loss nakuha natin, guys. Sorry. Yung cut loss natin kay ASICS, 19.50. 10% gain natin, 22.39. So, 22.40. Yan. Possible TP. Yung trade plan calculator natin, guys, meron tayong tutorial video dyan. Check nyo na sa playlist ng tutorials. Volume niya nga, ayan, medyo maliit. RSI niya, nasa 66. Bantayan pa din natin to si ASICS kasi ang pambenta dito is yung kanyang all-time high. Okay, next natin si ABA. So, sa ABA dito natin tinignan. Kaso noong January pa yan. So, tingnan natin si ABA dito sa kanyang susunod na area. So, ang titignan natin dito, guys, itong resistance na to. Itong yellow box. Yan, babantayan natin. Breakout level niya, itong sa small box. Sa ating Farm Boss swing box. So, andun na siya sa kanyang breakout level. Lagyan na din natin ng big box to. Para alam natin yung ating possible TP. So, ito yung kinuha natin sa kanyang resistance. So, siya nag-support dito. Nung bumaba yung price. So, ito yung big box natin. Okay. Breakout level niya. Current price niya, 1.26. So, bibili tayo after niya mag-breakout. 1.27. Possible TP natin. Itong taas ng Darvas box. Or taas ng big box natin.
1.60. Possible TP. Pero, syempre, titingnan din natin tong gap resistance na to. So, kung sa gap resistance ka magbebenta, or dyan siya mauntog, meron ka pang 6% to 9% kung i-close niya tong gap na yan. Pero dito sa ating possible TP na ginawa, taas ng big box, 26% pa yung pwede mong gain. Ang cut loss natin dito kay ABA, 1.27. $1.23. %, cut loss. So, volume ni ABA ng Friday, below average, RSI niya nasa 61. So, small allocation lang tayo pag ganito, guys. Okay, yan si ABA. Next natin, si DELM. DELM, ito nag-swing na tayo dito dati. Dito yung swing natin. So nag-breakout naman siya dyan. Sana nakabenta kayo. So dito siya inabot siya ng 7%. Pero ngayon ito, nag-consolidate naman siya. Pero kagandahan dito kay DELM, dito sa consolidation niya, gumawa siya ng higher lows. Kaya medyo okay na din. Tingnan natin kung gagawa siya ng higher high dito. Burahin ulit natin si DELM. Gawan natin ng big box. And then yung ating farm boss swing box. Ito na yung breakout level natin kay ABA. Breakout level natin kay ABA 9.10. Bibili tayo after niya mag-breakout. $9.11. So, si ano pala to? DELM. Makabayata ako ng ABA. Si DELM to. Yan. Buy tayo, 9.11. Possible TP natin. Dito na sa area na to. Taas nung big box. Possible TP. $10.00. That's possible gain natin dito 9%. So medyo malapit-lapit lang. Cut loss natin kay DELM 9.11 tayo bibili. Yan si Dabin 9.11. Cut loss 8.83. % cut loss natin. Volume niya nung Friday, below average. RSI niya nasa 60. So, small allocation lang tayo dito sa mga swings, guys. Okay? Yan si DELM. Ang last natin, si Shell.
So, shell pH pala to guys. Gawin natin. Shell pH. Yan, okay. So, shell pH. So, gumaganda yung structure ni shell pH. Pero category pa din natin dito sa swing trade kasi meron siyang malapit na big box. And then swing box. Ito yung ating breakout level. 21.60. Bibili tayo 21.65. 21.65. After niya mag-breakout, possible TP natin. So, lagi natin kinukuha to. Taas nung big box. 23.10. Possible gain. %. So, malapit-lapit na din pala to guys. So, makikita nyo dito, yung mga ganitong ginagawa natin, palagi nyo nakikita sa ating plan. Pwede kayong bumili dito ng small allocation, kunyari 50%. Pag nag-breakout siya dito sa taas ng big box, pwede uli kayong bumili ng other 50% ng mga regular position nyo sa isang stock. Volume niya nung Friday, cut loss pala muna guys, cut loss 21.65. Shell pH 20.98 or 21. Anong 21 natin dito? Yan, 21. 4% cut loss. $21.00. So, yung volume niya guys, ayun, below average. RSI niya nasa 58. So, small allocation lang pag mga ganito. Yan na yung ating top 5 picks for Monday. Ating mga trade candidates, si Bull, si AceX, ABA, DelM, at si Shell PH. Quote na tayo. So guys, wala muna tayo ibang mga segment kasi bibilisan natin ng konti. Ayan, 35 minutes na. Bawin na lang ako sa mga susunod guys kasi medyo busy lang talaga ngayon. In the business world, the rear view mirror is always cleaner than the windshield, sabi ni Lolo Warren. Dapat lumilingon tayo dun sa ating mga nagawa na. Hindi yung nananaginip tayo ng mga mangyayari. Kailangan titingin tayo sa mga nangyari na, pwede kasi siyang mangyari uli. So, ganun lang yung stocks guys. Yung mga patterns, inuulit-ulit lang ng mga chart. Better, pag-aralan natin yung mga chart. Or mag-backtest tayo. Tingnan natin yung mga DNA ng mga stocks. Okay guys, yan. Monday na uli bukas. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas. And God bless.